hindi mo napansin na nagkaroon ng sinasabing pag-ipit doon sa sinasabing nabangga mo? Siya nakasagi, hindi ko siya nabangga. Malabas pa, parang nga siya pa nakasagi, kasi lumusot siya sa giliran. O ngayon, pagkuha ng lisensya, hindi siya masyado nagsalita. Nasagi mo ako, kasi ikaw ganyan-ganyan. Sabi ko, paano ko ito nasagi? Alam ko na hindi ka na makakalusot dyan dahil maliit yan eh. Ba't pinilit mong lumusot? Yung makalusot na ako, wala na siya, hindi ko siya makita. Ikaw ang pilit na pumasok, kaya naipit ka ron. Ako, sir, dahil hawak ko yung license. Maraming nakakita doon. Nakuha yung lisensya nyo, March, di ba? March. Kailan nyo po napuntahan ulit o December. nalaman na kayo pala ay may penalty or violation? Nabot ng December. December, so 8 months or 9 months. Yung pagitan, ba't po ganun katagal? Yun yung kasalanan ko eh. Kaya ako sa pagdating dito sa Almar, pinapikitan ko agad sa tao ko. Sabi ko, pikitan mo nga to kasi nagkasabihan kami na wala. Bakit yung po sa pinaisuhan ka agad ng reckless doon sa sinasabi nating sagian? Eh dapat po alam po ng ating iniisuhan ng ticket na meron po siyang violation. Sabihin natin, sige, okay, nagkaroon ng aksidente, hindi mo kasalanan. Nagkaroon ba kayo ng pag-uusap? Yun lang pag-uusap namin, tapos pinasunod niya ako hanggang sabi niya, sumunod ka sa akin. Eh, may service nga akong mga bata. Bata ang service ko, hindi naman matanda eh. Na para kansilin, tsaka oras na yun. Yung ginawa ko ngayon, hinatid ko muna yung aking service, kala ko... Sinabihan mo ba yung nakasagian mo sa lansangan na ikaw ay maghahatid muna? Nakipagpalitan ka ba ng sinasabi natin detalye, contact? Hiningi mo ba din ang lisensya niya para at least may palitan kayo ng sinasabi mga numero? Wala sir, eh bigla nga siyang layas eh. Ang sabi lang niya, sumunod, ang tuling ang tumakbo. Halos di ko nga mahabol dahil singilan dala niya. So anong nangyari, nung pagkakausap sa'yo, bigla na lang din siya umalis pagkakuha ng lisensya mo? Sabi lang niya, sumunod. Paano naman ako susunod? Wala namang wala ako atraso, ano bang kasalanan ko? Kala ko kasi nakita ko yung kanyang jacket, TPRS. Alam ko kasi TPRS, City Hall, hindi naman sa Traffic Division. Sinubukan mo ba puntahan sa City Hall kung nakita mo TPRS? Nagpunta ako pagkatapos kong yatid yung aking eskwela, punta akong TPRS. Eh, kung meron ka bang ganitong kakilala na naka-jacket na TPRS, sabi niya, wala kaming, ano yan, wala kaming taong ganyan. Sabi ko, baka siguro nga dating tao yan. Hanggang sa, wala na, naalis na, nakakalimutan. Lumakad na lumakas na, abangan ko nga sa eskwela, hindi mo siya lumalabas. Hanggang sa nakakalimutan na ang isip ko, baka pwede siguro i-lost license. Nung pala, doon niya tinasok sa traffic enforcer, sa traffic division, sa may Kamarin. Nakuha yung lisensya nyo, March, di ba? March. Kailan nyo po napuntahan ulit December. o nalaman na kayo pala ay may penalty or violation? Nabot ng December. December, so 8 months or 9 months. Yung pagitan, ba't po ganun katagal? Yun yung kasalanan ko eh. Dahil nga may sagian, dapat may mag-ano dyan, may ticket yan eh. Di ba? Kunyari, kung reckless driving ka, titikitan ka, bibigyan ka para malaman kung ano yung violation mo, magkano yung babayaran mo. Pero sa nangyari, wala po, di ba? Kinuha ang lisensya, sinabi lang sumunod ka, then, yun lang. Yun lang. Okay? Hindi ko alam kung saan siya susundan. Kung sa Caloocan, meron pong isang dapat traffic enforcer na tutulong po sa inyo o ano nangyari, ganito, nagkaroon ng kasagian o kinuha lisensya mo, ganyan-ganyan. Dapat dadalhin ka sa kanilang lugar, either one sa police station or baka doon sa mismong traffic bureau, depende. Pero para sa akin, mas maganda police station, yung traffic bureau ng police station, para magkaroon ng sinasabing official police report. Yun ang pwede mo i-presenta si TPRS, pwede mo ipacheck. Sir, nakuha po kasi ang aking lisensya, hindi ko na po makita. Nakita ko po naka-uniform ninyo, TPRS, ito po yung police report. Ganitong oras, ganyan, baka may kakilala kayo na ganito. So at least man, na-i-file mo na meron talaga nangyaring ganon. Para kung babalikan man natin o sinubukan mo ayusin pero hindi mo mahanap yung itong sinasabing license mo, ito yung nangyari. Para at least may record. And then after nun, uulit-ulitin mo yung pagbalik-balik kasi yung nangyari din, namamasada ka na wala kang lisensya. Tama ba? So mahirap din yun. Kung kunwari, paano kung nahuli ka, magkakaroon ka din ng problema. Iyon naman siguro para makausap na natin ito sa kabilang linya, itong nirereklamong kumuha ng lisensya na si Nilo Gabas. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir. Pakikwento mo po sa amin, sir, kung ano pong panig ninyo ukol dito. Ganito po yan, sir. Kasi labasan po ng mga estudyante sa Kalayaan. So, siyempre, salusalubong na yung tricycle.
mga single. Ako nasa gawin kanan mo ako. Ngayon, kabikit ko siya. Magkasabayan na ako kami. Nasa kanan na ako. Kumano na ako. Opo, kumano na ako. Hanggang sa nasagi niya ng sidecar niya, yung turko. Ang mabuti na lang, nakasampay yung pako sa apakan. Sabi, pambira naman. No? Sabi ko ganun, sumisigaw na nga ako. Diniretso mo pa. So, nangyari, nanapan ko siya ng license. Binigay niya naman sa akin yung license. Sabi ko sa kanya, tabi mo muna yan. Kasi kaya ko pinatatabi, kakausapin ko siya. Ganon. Hindi ko na siya nakita. Hinahanap ko siya, dumiretso ko, hinahanap ko siya. Hanggang sa hindi ko na siya nakita. Kaya pagdating ko ng Almar, dahil duty na ako, pagdating dito, pinatikitan ko siya. Yung violation niya, reckless. Pinatikitan ko siya. Kasi ayoko naman na baka sabihin. Kaya ako sa pinatikitan, nasa akin pa license pag tumagal. Yung patikitan ko, ilagay mo absconded kasi nasa akin yung license niya eh. Pero sir, ay lumapit daw itong si Roberto doon daw sa inyong tanggapan at tinahanap daw ikaw at itinanggi daw ng inyong tanggapan na nagtatrabaho ka daw doon. Ang inaano niya, naka-jacket ako, TPRS. Hindi ako TPRS, so sir. Enforcer TMO ako. Ang jacket ko, ang naalagay doon, DSTMD. Okay. So okay, sige sir, sabihin na natin nagkaroon na ng mistaken na assumption. Alright, walang problema. Sir, matanong ko lang kasi bakit nyo pinatikitan ka agad itong kanyang lisensya? Kasi di ba dapat clear po doon sa inyong ini-issuehan ng sinasabing violation na meron po siyang binayolate ng sinasabing batas trapiko? Yun nga ho eh. Kaya ko siya pagdating dito sa Almar, pinatikitan ko agad sa tao ko. Sabi ko, tikitan mo nga to kasi nagkasabihan kami na wala. So makatuwid, hindi po kayo nagkaroon ng maayos na pag-uusap. Okay na yun. So sa akin lang sir, hindi naman kayo nagkaroon ng maayos na pag-uusap. Bakit yung po siya pina-issuehan kaagad ng reckless doon sa sinasabi nating sagian? Dapat po alam po ng ating ini-issuehan ng ticket na meron po siyang violation. Ang ginawa nyo lang po, kinuha nyo, umalis na kayo. Nagpa-ticket nga po kayo doon sa opisina ninyo. Hindi naman nakarating dito sa tricycle driver yung ticket. So talagang hindi niya po yun malalaman kung anong violation or kung magkano yung kanyang kailangan tubusin. Sir, ganito, no, itong si Roberto na lumapit sa amin, meron naman din siyang pagkakamali na kung saan hindi niya inasikaso kaagad, which is aminado siya. Pero doon naman sa amin, sir, sa part mo, kina-question din namin, bakit mo pini-issuehan kaagad ng ticket? And ngayon, kunwari, hindi na asikaso kaagad, kaya nag-incur ng malaking sinasabing bayarin na ganyan. Bakit ganun, sir, yung ginawa nyo kaagad na proseso? Kasi sir, pagka nawala ho yung driver, sir, ang nilalagay ho sa ticket, absconded po. Sinusurrender po yung ticket na original at saka yung license niya dito sa aming redemption. So ngayon, kung hindi niya naman pipirmahan at nandoon pa siya, RTSO ang ilalagay ho namin. Pinabalik ko namin yung kanyang license, lalagay na lang namin RTS, repost to sign. Sana inalam niya ho sa redemption kung natikitan siya. Ang pagkakaalam, ang ginawa niya siguro, nagpa-affidavit of loss siya, kaya nung tutubos na siya, nagpa-renew siya ng license, doon lumabas yung alarma ng LTO. Kasi antimano, pag sinurrender ho namin dito agad sa redemption yung ticket, pasok po yun sa LTO pag in-enter na ho sa computer. Ganun po yun, sir. Okay. So, ang sige. nangyayari po... Yes, sir, okay na po. No? Very much clear na, sir. Na-explain nyo naman yung inyong panig at inyong side. Clear na sa amin, sir. So, babalikan ko tong si tricycle driver na mabilisan. Sir Roberto, ano pa bang ginawa nyong ibang hakbang para i-check yung record ng lisensya ninyo doon sa sinasabi natin na departamento na may hawak nun at may posibleng hawak nun? Tinakpan ako, hindi kami nag-uusap. Sabi niya, sumunod ka sa akin kaagad. Na dapat mag-uusap pa kami sa gilid. Dahan-dahan na ako tumatak. Oh, Sir Nilo, may sinasabi ito daw si Roberto na nung pagkakuha mo daw, sumibat ka na daw kagad at sabi, sundan mo na lang ako. Kayo daw po yung unang nawala. Sir, at ganito po hindi po kaagad-agad ako makakatakbo dahil gawa nga, ipit pa rin ako dahil sa maraming tricycle single. Kaya ang sabi ko sa kanya, igilid mo yung tricycle mo. Nung makalusot na ako, wala na siya, hindi ko siya makita. Ikaw ang pilit na pumasok, kaya naipit ka ron. Ako, sir, dahil hawak ko yung license. Maraming nakakita doon. Ikaw kumuha ng naipit ka doon. Dahil hawak ko yung license niya. Wala kang tumakbo.
No, sige sir, Okay. ganito na lang no. Okay, sige. Ganito na lang Sir Nilo no. Ang hirap sa Para mga po matapos ang sinasabing usapan ngayon, ay ayoko na umabot na magkaroon pa ng away ngayon. Siguro kasi nagkakwentuhan na lang tayo dito, inaalam ko ano nangyari. I think it's just best to go straight na lang to the solution kasi of course kabilang panig may sasabihin, itong kabilang panig may sasabihin. Hindi tayo matatapos ngayon. Para mas maganda no, masolusyonan na ang problema ni Sir, makausap natin yung sa kabilang linya, itong Deputy ng Traffic Management Office ng North Caloocan, itong si Antonio Apostol. Magandang umaga po sa inyo. Sir, magandang umaga po. Yes. Sir, pakikwento po sa amin, ano po ang nangyari dito sa sinasabing storya between Roberto Afan at saka si Nilo Gabas? Actually, wala po akong personal knowledge sa nangyari na yan. Nalaman ko lang po yan nung itawag na nga po ninyo sa aming opisina. At kinausap ko nga po yung involved, lalo na si Sir Nilo, regarding kung ano po yung nangyari. At kung ano po yung binabanggit niya ngayon, ay yun po yung kanyang kinuwento sa akin. Okay. So, hindi ko naman po pwedeng i-dispute yung kanyang sinasabi. Hindi ko na pwedeng i-dispute yung sinasabi ni Sir Afan. Dahil yung salita nila laban sa isa, isa na lang po nakakaalam kung sino ba tama. Alright. Okay, sir. Tamang-tama yun at very much clear. Siguro, sir, ano po magagawa ng inyong tanggapan dito dahil meron pong sinasabing ticket umano na dito kay Sir Roberto at hindi na po siguro matubos ang kanyang lisensya. Ano po magagawa ng inyong opisina? Narinig ko po meron po kayong usapan po sa aming staff. Ano po magagawa ng inyong tanggapan, sir? Kasi usually po, pag gaganyan po, talagang pababayaran po natin yan kasi talagang natikitan. Pero dahil nga po doon sa lumaki ang penalty niya, dahil hindi niya nga po inasikaso, dahil meron po yung daily na penalty. So, ang isa po yung kinupunta namin dyan, pwede namin pabayaran yung main violation lang. Kung yun po ay reckless, kung magkano po yan, yun po pababayaran namin. Or either, ipavoid po natin regarding po kung ano po talaga yung kalalabasan ng pag-uusap. Okay. So, ang plano nyo, sir, ipag-usap ang dalawa sa inyong tanggapan and then come up with a possible solution after kung either i-waive, may babayaran, or i-void itong sinasabing siguro po, sir, ticket? dito lang po sa programa lang po ninyo, kung ano po yung mapag-usapan natin, yun na lang po yung aking sasagawa dito sa aming opisina. Pwede ko pong i-facilitate na yung kung ano po yung penal fine ng violation na ikinarga sa kanya, pwede yun na lang po pabayaran ko, and the remaining penalties ay hindi ko na po ipababayaran sa kanya. Ang fine po, ang pinag-uusapan po natin dito is 1,000. Yung penalty po, kaya po umabot na 9,000. Yes. Yun po, sir, ang ibig nyo sabihin. Yung penalties po, i-waive na niya dahil siyempre, medyo napabayaan lang natin yung panahon, hindi po natin naasikaso. Yun po ay i-waive na niya. In exchange, magbabayad ka na lang doon sa sinasabi nangyaring ticket, wala na din nahabulin itong dapat yung kabilang panig. Tapos ng usapan, wala na tayong pag-uusapan, ano pa. Sir Nilo, nandyan pa kayo? Opo. Okay na ba ito sa iyo, sir? Para dito, ngayong araw, matapos na lang tayo dito, wala nang usap-usapan na pagkatapos, okay na tayo parehas. Opo, sir, yung sa akin, kung maayos, okay lang. Okay. Sige. Para naman at kahit pa paano, maapagparenew na rin siya ng kanyang license. Okay. Sige po, Sir Nilo, no? Okay na po sa amin yon. Naparehas po tayo nagkakasundo na ngayon sa ere para kahit papano ay matapos na po ang problema natin dito. Okay po, sir? Opo, salamat po, sir. Okay, maraming salamat po sa inyo. Alright. Maraming salamat din po, sir. Alright, balikan natin si Sir Antonio. Sir Antonio, nandiyan pa kayo? Yes, sir. Dito po, sir. So, okay, I think narinig nyo naman, sir, na-witness nyo naman yung pag-uusap na itong dalawang panig ukol dito sa problema na to. So, sir, asahan po namin yung mag-iagaran aksyon ninyo tungkol po dito sa sinasabi ninyo sa ere na napag-usapan na tanggalin na lang po yung penalties, yung fine na lang po ang kanyang babayaran. Okay po, Sir Antonio? Okay po, sir. Anytime po, pwede po siya pumunta dito sa aking opisina o sa aming opisina para maikuha na po yung kanyang may proseso na po yung kanyang payment at makapag-renew na po siya ng license niya. Alright. Sige po, sir, at maraming salamat po sa inyo at makikibalita din po kami dito sa mangyayari pagkatapos. Okay po, Sir Antonio, maraming salamat. Yes, sir po. Magandang umaga po. God bless po, sir. Alright. So, sir,
Okay na ba sa'yo? Solve na ba yung problema mo? Salamat, sir. Okay, para wala nang problema. Hanggang dito na lang. Maglalabas ka lang ng konti para dun sa fine. Pero after na wala ka ng pag-uusapan. Malaking tulong na rin po. Ang laki ng nabawas. Saka kasi, sir, ang bitag is talagang pro-law enforcement. Kung may violation talaga tayo, kailangan nating bayaran yung penalty. Okay? So, Alright? Alright. Maraming salamat po sa inyo. Maraming At salamat din, makikibalita sir. din kami. Buhay kayo, sir. Okay? Maraming salamat. At dyan po tayo nagtatapos dito sa sumbong na to. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo. May ibang katangian, katangiang bitag, ilalaban kadigiwan, itong hashtag ipabitag mo. Nagpasalamat ako sa bitag na nagawan ng paraan itong aking lisensya. Nakuha ko siya noon, nung pagpunta ko dyan, nakuha ko rin siya ng hapon sa traffic division. At nakunan din ako ng pictures ng kanilang hepe. Ngayon ma'am, ito na yung aking lisensya. Sa 10,000, naging 1,000 na lang sa mga lahat ng staff ng bitag na kung hindi dahil sa inyo, hindi ko makukuha ang aking lisensyang ito.